parang nangapa ako ulit. Pero nung nakasama ko sila, parang hindi ko naramdaman na nangangapa ako kasi yung support at saka yung pero pag walang actingan talagang alam mong kakwentuhan mo talaga mga kaibigan mo, ganun. Dinala mo yung ref mo dun sa set, di ba? Hindi, pero ang pinaka gusto ko talaga yung mga kwentuhan in between takes kasi mas nakikilala yung tao, tapos meron ako na iuuwi na ikinukwento ko sa mga anak ko pagkatapos ng trabaho na alam mo ba kung ni Tita Jody or ni Tita Nini tsaka ni Tito Eko. Kabarkado na nga ni Vic, itong mga ito, di ba? So parang natutuwa ako na kahit pag-uwi, nararamdaman ko na nagiging part talaga sila ng aking araw-araw. Pero naiisip ko na hindi porket natapos yung show ay matatapos yung connection na yun, di ba? Parang every time na makikita ko pa rin ang isa sa kanila or isa sa inyo, feeling ko meron tayong mapapag-usapan na pwede nating balikan. Kasi diba? Iba-ibang generation kayo, no? Ahead si Eko, sumunod si Jody, tas ikaw, and then si Janine, medyo bunso. Parang gano'n. Oh, sabay kayo ni Eko. Thank you EJ for using the word ahead. I love you talaga. Ikaw talaga yung perfect. Ikaw yung perfect moderator talaga. Julina forever young eh. Doon sa kabila, grabe. May puti rin akong buhok. Hindi lang. So mamimiss mo to, ma? Mamimiss ko kasi ibang family din ang ganito sa live, sa interview, sa Magandang Buhay. Iba rin. Ganyan ka naman. Iba, oo, lahat talaga. Nasasipangs nga ako nung une, pero parang dinidedma ko na lang kasi ayaw makita yan na mamadrama akong tao. Pero nalulungkot ako na yung biglang naputol, di ba? Yung lagi tayo nagtrabaho tapos biglang November nawala. nag-end na, no? Kung kailan magpapasko na, tapos saka kayo parang natapos pero, yung taping. magkita naman tayo. Of course, oo. Ngayon, di ba? Yun lang. Alright. At syempre sabi ko nga, 3 years, she was one of our best bagong entry, freshest entry sa Dreamscape. Thank you so much. It was because of the Deo and Gina. Yes, and now she consistently does projects with us. And we're so happy. She always, she never fails to deliver. Ni Janine Gutierrez. Thank you! Grabe! Ang gaganda rin ng yung ginawa mo sa Dreamscape, ano? Yeah, sobrang swerte ko. And experimental yung iba, ha? Experimental? Grabe. Kayo ni Lovey, di ba? Yes, Sleep With Me. Yes. Grabe, yung pagpapasalamat ko talaga kay Sir Deo. Kasi kanina nga nung pinapanood ko sila Ate Jody, Ate Jolens dun sa ASAP stage, parang, grabe, pangarap ko lang to dati. Nakakatawa nga kasi... Napapanood mo lang sila noon? Oo naman! Hindi, tsaka hindi ko naman din inakala. I mean, syempre pangarap ko, pero at the same time, minsan yung mga pangarap, di mo naman alam kung matutupad, di ba? So, nandyan lang siya at the back of your head, hoping na, baka sakali. Nung Tabing Ilog tsaka PSY, ilang taon ka nun ni? Hindi ko Kuya alam. Oh my God! Si Eko pala original ng pangako sa'yo. Pinanonood mo lang si Eko. Pero nakakatawa, Sir EJ, kasi... Ayaw na i-rap ni baka naman masyado. Hindi kasi ang dami ng lumabas na compilation sa Instagram na sinasabi ko kung sino yung mga gusto kong makatrabaho. Tapos nangyari Jericho, na. Ate Jody. Of course, Ate Jolens kasama ko sa ASAP before, pero pareho kaming na teleserye. So, nakakatuwa na talagang nagdidilang anghel yung mga wish ko. So, thank you to Dreamscape and ABS-CBN and of course, lahat ng sumusuportang fans kasi nabibigyan ako ng pagkakataon na matupad talaga yung mga pangarap ko. Kapipirma mo lang, so wala pa pang pwedeng i-reveal from what was signed. What was signed? Siguro i-announce na lang natin when it's there na. So, I'm so grateful lang. Thank you. Thank you. And of course, sabi ko nga, Sir Deo must be smiling now kasi natuloy na. Thank you, Sir Deo. And Jericho Rosales. Thank you again. Hindi kami magsasawang magpasalamat, Eko. You have no idea how much. Si Jody was so appreciative. Sinasabi niya sa akin, Mars, happy ako tinanggap ni Eko. Oh. The lavender feels. Sobrang hindi ko na, binuo ko na yung show. Hindi ko na mahindihan Nung nagbalik ka, todo rin naman, di ba? Kasi di ba dapat guesting siya? Oo. Tapos sabi ko, hindi pwede, dapat tuloy-tuloy. But still bitin pa rin. But I'm so happy, thank you. Malaki yung, lagi kong kinukwento to na may utang ako sa Dreamscape dati, kay Tito Deo. Kasi, lagi siyang may offer. Nauudlot yung mga shows palagi. Kasi wala eh. Gusto ko lang maging bum eh.
So, Gusto mo maging rockstar, no? Joke lang. Diba? Andyan pa rin naman. Hindi. Ibig sabihin, talagang, it was really, a long time coming talaga. Makatrabaho yung Dreamscape. And then, when pumasyal ako sa ABS, just so happens na, hey, we have a show for you. I was like, Rondel. And then sila, Tito Deo just passed away. I was like, game. Kuya-kuya mo naman yung sila mga Joel, yan. Joel, okat-okat pa lang. True. Yeah, and then, I'm so happy. Dreamscape. Sabihin ko na sa inyo personal kasi ayoko magselos yung mga ibang mga... Don't have to. We're not But I had a gonna put you in really, trouble. really great time with Dreamscape. Of course. And it was just such a nice feeling lang. Iba aura mo ngayon, Echo. Siyempre. Ang gwapo, ang fresh. Thank you so much. I like the hair. Thank you so much, EJ. I know. Yeah. Anyway, so thank you. Lavender Fields really made my 2024 super memorable. Sana tuloy yung movie mo this year, tsaka mo another Tuloy show. naman siya. We'll be shooting na next month. I admire your Thank you new so management much. din naman. Thank you so much. Thank you, Jay. And of course, she made it to the top, A-lister. Jody Santa Maria. Mars, how was the journey, the Lavender Fields journey? I would say, unang-una, syempre, exciting. Kasi parang, I've been in this industry for X number of years. Hindi sinabi kong ilan. And then I've always wanted to do something new. Sabi ko parang gusto ko lang ng iba. And then I'm just so blessed na mabigyan ng isang programa or isang genre na never ko pang nagawa. Totoo. Sa 20 plus, sa almost 24, 25 years. Sinabi na X number of years. Then, anyway, so nabigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng isang genre na hindi ko pa nagawa before. And I must say na hindi siya naging madali. Very challenging siya. But at the same time, nakakatuwa yung mga ganong klaseng experiences kasi doon tayo natututo, doon tayo nag-grow. And I must say na marami rin akong natutunan sa show na to. I'm blessed to have worked with, excellent and talented people. Thank you sa inyo. Thank you sa lahat ng mga nakasama. Isa sa mga love na love kong casting na ginawa. And it was a beautiful journey. I'm not gonna say na naging madali, pero 'di ba sabi nga nila, parang the harder the conflict, the more glorious the triumph. So, I think yun din yung special about Lavender Fields. Kahit sabihin mo na may mga challenges along the way, pero siguro yun din yung naglabas nung siguro creativity, artistry, at kung ano man ang kailangan namin para sa mga roles namin. And of course, syempre hindi natin pwedeng isantabi yung talaga naman yung ibinuhos ng ating mga writers, ng creative team. Hindi madali gumawa ng isang storya, hindi madaling gumawa ng isang serye. Magtahi-tahi ng mga characters, gumawa ng subplot. Yun naman talaga. Kaya hindi lang siya isang tao. Kumbaga, grupo ito ng mga tao. So, isa to sa mga na tao. Programa na hindi ko makakalimutan. Ngayon lang ulit ako nagka-catch up. Bihira, pinapalam ko sa ibang shows. Ngayon ito talaga kina-catch up ko kahit sa I Want. Kung iniisip niyo po kanong challenges na sinasabi ni Jody, yung lamig lang po ng aircon sa loob namin. Lamig kasi yung Baho siya sa sarili niya dito siguro. Parang, ang tagal mo rin kasing medyo dungis-dungis ka dito, di ba? Oo, ilang araw yun. Yung pagkadugit Awa na nga ako sa'yo eh. Bulag ka na, namamagana. Pero yun, masayang journey siya. Ayun. And with that question, thank you all for